Oh, nag-iimpake ka na naman? Sana naman ang punta mo, Dexter? May pupuntahan akong magandang falls, Kuya Nathan. 2 gabi lang ako ron. Kasama mo ba si Joseph? Hindi, kuya. Solo traveler muna ako ngayon. Pero kung gusto mo sumama, pwede naman. Para makapagbakasyon ka, kuya. Palagi na lang trabaho ang ginagawa mo eh. Hindi, wag na. Alam mo na wala akong hilig sa pagta-travel eh. Mas gusto ko na nandito lang ako sa bahay. Mula sa trabaho ay ugali na ni Nathan na puntahan ang nag-iisa at nakababata niyang kapatid na si Dexter. 2 lamang silang magkapatid at parehas pang lalaki kaya sobrang malapit sila sa isa't isa. 28 anyos na si Nathan at matanda siya ng 3 taon sa kapatid niya. Marami silang pagkakaiba, ngunit hindi yun naging hadlang upang magkasundo sila sa mas maraming bagay. Isa sa pagkakaiba nila ay ang pagiging gala ni Dexter, habang si Nathan naman ay mas gusto na nasa bahay lang tuwing wala siyang pasok sa trabaho. Madaling araw ang alis ni Dexter. Nagpresenta si Nathan na ihatid si Dexter sa bus station gamit ang kotse niya. Hindi alam ni Nathan, pero nang nasa bus station na sila ni Dexter ay may kaba siyang naramdaman. Ang paranoid mo naman, kuya. Walang mangyayaring masama sa akin, okay? Saka ilang beses na ako nag-travel nang ako lang. Wala naman nangyaring masama sa akin eh. Basta, isend mo sa akin ang location mo kapag nandun ka na ha. Mabuti na't alam namin ang eksaktong kinaroroonan mo. Saka, birthday ko na sa Miyerkules, hindi pwedeng wala ka dun. Kuya, aabot ako sa birthday mo. 2 gabi lang naman ako mawawala eh. Hindi na nagsalita pa si Nathan. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Tinapik ni Dexter sa balikat si Nathan. Tama na ang pagiging paranoid, kuya. Saka, suot ko tong kwintas na regalo mo sa akin oh. Hindi ba? Lucky charm ko to. Hinawakan ni Dexter ang pendant na krus ng kwintas nito at hinalikan yon. Matamis itong ngumiti sa kanya. Tuluyan nang nagpaalam si Dexter kay Nathan. Bago ito sumakay ng bus ay niyakap niya ng mahigpit ang nakababata niyang kapatid. Nang sumakay na si Dexter sa bus ay sinilip pa rin yun ni Nathan mula sa labas. Umupo sa huliang upuan si Dexter. Kakawayan sana ni Nathan si Dexter, ngunit natigilan siya nang makita niyang tila walang ulo ang kapatid niya. Kinusot niya ang mga mata at bumalik na ang ulo ni Dexter. Hindi niya yun binigyan ng kung anong kahulugan dahil naisip niyang namamalikmata lamang siya. Hinintay muna ni Nathan na makaalis ang bus bago siya umalis ng bus station upang umuwi na sa bahay nila. Nawala na ang pag-aalala ni Nathan nang tumawag si Dexter sa kanya para sabihin na nakarating na ito sa lugar na pinuntahan nito. Sinend na rin ito ang location nito upang alam nila kung nasaan ang eksaktong kinaroroonan ni Dexter. Sa pagkakataon na yon ay hindi na inabala ni Nathan si Dexter upang makapag-enjoy na ito sa bakasyon nito. Bago matapos ang pag-uusap nila, ay sinabi ni Nathan kay Dexter na sabihin ito kung anong oras ito darating sa bus station kapag uuwi na ito upang masundo niya ang nakababata niyang kapatid. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Yun na ang araw ng pag-uwi ni Dexter. Umaga pa lang ay nag-text na si Nathan kay Dexter tungkol sa kung anong oras ang pag-uwi nito. Matapos yun ay pumasok na siya sa trabaho. Nang mag-out na siya sa trabaho at nakauwi ng bahay ay doon pa lang niya natignan ang cellphone niya. Nagtaka siya dahil walang message si Dexter sa kanya. Mama? Nag-text po ba sa inyo si Dexter kung anong oras siya uuwi ngayon? Ayon sa nanay ni Nathan ay wala itong natatanggap na text mula sa nakababata niyang kapatid. Ganon din sa tatay nila. Kinabahan na si Nathan ng sandaling yon. Sinubukan niyang tawagan si Dexter, ngunit hindi niya yon makontak. Sa tingin niya ay nakapatay ang cellphone ng nakababata niyang kapatid. Habang kumakain ng hapunan, ay si Dexter pa rin ang nasa isip ni Nathan. Unang beses na nangyari ang ganoon. Dati-rati naman,
Kahit nagbabakasyon si Dexter, ay nag-a-update ito sa kanila palagi. Sa gitna ng pagkain ni Nathan, ay tumunog ang cellphone ng tatay niya. Sinagot yun ng tatay niya. Napatingin naman si Nathan sa kanyang ama nang mapansin niya na naluluha ito at parang biglang natulala. Nang ibaba ng tatay ni Nathan ang cellphone, ay agad siyang nagtanong. Bakit? Sino yun, Papa? Parang namumutla ka. Pulis. Pulis ang tumawag sa akin, Nathan. Ang kapatid mo. Nakita raw nilang patay sa gitna ng gubat. Parang katapusan na ng mundo ang iyak ng nanay ni Nathan, habang si Nathan ay napatulala na lang at hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang ama. Agad na pumunta sina Nathan at ang mga magulang niya sa lugar kung saan nagpunta si Dexter upang magbakasyon. Dinala sila ng mga pulis sa isang ospital. Nandoon ang bangkay ni Dexter. Pumasok sila sa morgue at nang makita nila ang katawan ni Dexter ay nag-iyakan silang lahat. Halos hindi matingnan ni Nathan ang kalunos-lunos na bangkay ng kapatid. Meron itong tahi sa leeg dahil meron itong malaki at napakahabang sugat doon. Puro kalmot at marka ng kagat ang katawan nito. Sir, bakit ganyan naman po ang katawan ng kapatid ko? Ano po bang nangyari sa kanya? Isang camper ang nakakita sa katawan ng kapatid mo sa gubat. Ang hinala namin ay mabangis na hayop ang may gawa niyan sa kapatid mo. Ang sabi kasi sa akin ng may-ari ng bahay na tinuluyan ng biktima ay nagpaalam ito na magkakamping sa gubat. Hindi rin namin agad nakita ang cellphone niya, kaya hindi namin kayo natawagan agad. Ano? Mabangis na hayop? May leon at tigre ba sa gubat na yon? Binase namin yun sa mga sugat at kalmot na meron ng biktima. Hayop lamang ang makakagawa nun. Pero wag po kayo mag-alala kasi patuloy pa rin ang investigasyon. Hindi namin inaalis ang posibilidad na merong foul play. Pero sa ngayon, malaki ang posibilidad na babangis na hayop nga talaga dahil merong video sa cellphone ng biktima bago siya namatay. Hiniling ni Nathan at ng mga magulang niya na makita ang sinabi ng pulis na video. Kahit nangihina, ay pumunta sila sa presinto dahil nandoon ang cellphone ni Dexter. Pinanood ni Nathan ang video. Makikita sa video ang mukha ni Dexter habang tumatakbo sa gubat. Halata sa mukha nito ang takot. Maya-maya pa ay may narinig sila na pag-angil na parang nanggagaling sa isang mabangis na hayop. Kasunod nun ay natumba na si Dexter. Tumaob ang cellphone niya kaya hindi na nakita roon kung ano pa ang mga nangyari. Hindi na tinuloy ni Nathan ang panonood ng video nang narinig niya ang pagsigaw ni Dexter na halatang dumadaan ito sa isang napakasakit na kamatayan. Ipinasa ng pulis sa cellphone ni Nathan ang video, ngunit pinagbawalan siya nito na i-upload yon online. Huwag po kayo mag-alala, sir. Wala po akong plano na ilagay ito sa mga social media. Pangako ni Nathan sa pulis, ang gusto lang niya ay mapag-aralan ang video upang masiguro niya na mabangis na hayop nga ang salarin sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Biglang naalala ni Nathan ang kwintas na iniregalo niya sa kapatid niya. Alam niya na hindi yun hinuhubad ni Dexter. Tinanong niya ang isang pulis kung nasan ang kwintas na yon ni Dexter, pero ayon sa pulis ay walang suot na kwintas si Dexter nang matagpuan nila ang katawan nito. Huling gabi na ng lamay ni Dexter, hindi pa rin makapaniwala si Nathan na sa isang iglap lang ay wala na ang kanyang kapatid. Napakasakit para sa kanya ng pangyayaring yon. Doon niya napagtanto na kaya siya kinabahan ng pag-alis ni Dexter ay dahil merong masamang mangyayari. Habang nakaupo si Nathan sa upuan na nasa harapan ng kabaong ni Dexter, ay tumabi sa kanya ang best friend ni Dexter na si Joseph. Mula pagkabata ay magkaibigan na ang dalawang yon. Ang daya naman ni Dexter. Nauna na siya. Last month, nagbabalak pa kami magpunta ng Palawan eh. Gusto ka nga niyang isama ng biglaan kasi hindi ka raw nakakapagbakasyon. Puro ka raw trabaho. Dapat sumama na lang ako sa kanya nung niyayaya niya akong sumama sa kanya eh. Baka hindi pa yun nangyari sa kanya. Nagpatuloy ang pag-uusap nila Joseph. Binalikan nila ang mga alaala ni Dexter hanggang sa napunta ang usapan nila
sa naging investigasyon ng mga pulis. Wala raw foul play. Sabi ng mga pulis, mabangis na hayop daw ang pumatay kay Dexter. Tinatanong namin sila kung anong klaseng hayop, pero hindi nila matukoy. Ipinanood ni Nathan kay Joseph ang huling video kung saan nakitang buhay si Dexter. Kinuha na ni Joseph ang cellphone ni Nathan upang mapanood nito ng mabuti ang video. Hanggang sa napansin ni Nathan na pinopost ni Joseph ang video ng paulit-ulit. Nire-rewind niya ito tapos pinopost. Teka, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit paulit-ulit mong pinapanood? Para kasing may nakita ako, Nathan eh. Ito, tingnan mo. Parang tao to, di ba? Tingnan mo mabuti. Pinakita ni Joseph kay Nathan ang pinost nitong frame sa video. Zoom in ito yon sa may gilid ng mukha ni Dexter. At nang hilakbot siya nang makita niya na may tila anino ng tao ron, merong ulo at braso. Tinawagan ni Nathan ang mga magulang niya kahit ang mga ito ay hindi makapaniwala sa ipinakita nila ni Joseph. Matapos mailibing ni Dexter ay muling dumulog sila Nathan at ang mga magulang niya sa mga pulis. Ipinakita nila ang bulto ng tao sa video, ngunit tila hindi kumbinsido ang mga pulis na tao yon. Ayon pa sa pulis, base sa video, mabangis na hayop talaga ang pumatay kay Dexter. Isang malaking ebidensya raw ang pag-angil na narinig sa video. Hayop lang daw ang pwedeng gumawa nun. Nabigo si Nathan na muling buksan ang investigasyon sa pagkamatay ng nakababata niyang kapatid. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Nathan. Kinulit niya ang mga pulis kung minsan ay kasama pa niya si Joseph. Hanggang sa inabot na sila ng ilang buwan pero wala pa ring nangyayari. Isang umaga, maagang nagising si Nathan. Naligo siya at nagbihis. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na pupunta ulit siya sa mga pulis sa lugar kung saan namatay si Dexter upang makipag-usap. Nathan, anak, pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo? Papa, hindi ako titigil hanggang hindi muling nabubuksan ang investigasyon sa pagkamatay ni Dexter. May foul play talaga doon dahil may anino ng tao sa video. Paano kung hindi tao yun? Paano kung anino lang yun ang halaman o puno na nagkataong naghugis tao? Anak, tanggapin na lang natin na wala na ang kapatid mo. Hayaan mo na lang na isipin natin na namatay siya dahil sa isang mabangis na hayop. Bakit ang dali lang para sa inyo na sabihin yan, pa? Anak niyo po si Dexter. Hindi dapat tayo tumigil hanggang hindi napaparusahan ang dapat na maparusahan. Sa pagkakataon na yon, ay nagsalita na ang nanay ni Nathan. Sang-ayon ito sa tatay niya. Hayaan na lang daw nila na manahimik ang kaluluwa ni Dexter. Tinanggap na raw ng mga ito na hindi tao ang responsable sa pagkamatay ni Dexter. Hindi na tumuloy si Nathan sa lakad niya sa araw na yon. Sobra siyang disappointed sa mga magulang niya dahil tuluyan ng isinuko ng mga yon ang katarungang nararapat para kay Dexter. Sakto naman na tumawag si Joseph kay Nathan. Nagtanong ito kung natuloy ba siya sa pagpunta niya ulit sa mga pulis. Sinabi niya kay Joseph na hindi na dahil pinatigil na siya ng mga magulang niya na pilitin ang mga pulis na buksan ulit ang investigasyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nathan, sa tingin ko tama ang mga magulang mo. Nagsasayang ka lang ng oras at pagod sa pakikipag-usap sa mga pulis. Ilang beses mo na ba silang kinausap? May nangyayari ba? Wala naman, di ba? Di ko alam, Joseph. Pero may pakiramdam ako na merong itinatago ang mga pulis kaya ayaw nilang imbestigahan ulit ang kaso ng kapatid ko. Anong ibig mo sabihin? Kanina ko lang to naisip. Kung hindi mag-iimbestiga ang mga pulis, ako na ang gagawa nun. Ako na ang maghahanap ng ebidensya na merong foul play sa pagkamatay ni Dexter. Teka. Anong ibig mo sabihin? Ikaw mismo ang pupunta sa lugar kung saan namatay si Dexter para mag-imbestiga? Ganun ba? Malamang. Sa tingin mo ba, makakapag-imbestiga ako kung nandito lang ako at nakaupo at walang ginagawa? Alam mo, magandang ideya yan. Kapag nakahanap ka ng sapat na ebidensya na may foul play talaga, wala na magagawa ang mga pulis kundi buksan ulit ang kaso ni Dexter. Uy, ang exciting yan. Sama ako sa'yo, Nathan.
Tutulungan kita. Pangarap ko maging detective eh. Nung una ay nagdalawang isip pa si Nathan kung isasama ba niya si Joseph. Ngunit napagtanto niyang mas makabubuti at mas ligtas kung meron siyang kasama. Kaya kahit hindi niya alam kung makakatulong ba talaga si Joseph sa kanya, ay pumayag na lamang siya na sumama ito sa kanya. Inilihim ni Nathan sa mga magulang niya ang plano niyang pag-iimbestiga upang malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Alam niya na tututol ang mga ito sa plano niya. Kung ang nanay at tatay niya ay sumuko na, siya ay hindi pa. Hindi siya titigil hanggang sa malaman niya kung sino ang talagang pumatay sa nag-iisa niyang kapatid. Nagpalamig muna si Nathan. Ipinakita niya sa mga magulang niya na kagaya ng mga ito ay sumuko na rin siyang alamin ang katotohanan. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang magiging pag-iimbestiga niya, kaya nagdesisyon siyang mag-resign sa kanyang trabaho. May savings naman siya, kaya hindi siya nag-aalala na mawalan ng pera. Isang araw, nagpaalam si Nathan sa mga magulang niya na ipinadala siya ng boss niya sa isang branch ng pinagtatrabahuhan niya. Hindi naman nagduda ang mga yon, kahit ang totoo ay wala na siyang trabaho. Sumapit na ang araw ng pagpunta ni Nathan sa lugar kung saan namatay ang kanyang kapatid. Sinundo niya si Joseph sa isang fast food restaurant. Pinin niya sa navigation app sa cellphone niya ang location na dating sinend ni Dexter sa kanya at nagsimula na siyang magmaneho. Ano pala ang trabaho mo? Nag-leave ka ba o kagaya ko nag-resign ka na rin? Baka matagalan tayo doon. Hindi ko kailangan mag-resign. Online ang trabaho ko. Basta dala ko ang laptop ko at may internet connection, makakapagtrabaho ko kahit saan. Teka, saan pala tayo mag-i-stay doon? Nagpabook na ako doon sa bahay kung saan nagstay si Dexter. Mas mabuti na doon tayo magstay kasi malakas ang pakiramdam ko na doon tayo dapat magsimulang mag-imbestiga. Kapwa walang alam sina Nathan at Joseph sa pag-iimbestiga, pero parehas din sila na gustong malaman ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Dexter. Para kay Nathan, ay sapat ng dahilan yon upang isama niya si Joseph sa gagawin niya. Halos 10 oras ang naging biyahe ni Nathan. Nang ihinto ni Nathan ang kotse sa harapan ng isang malaking bahay na gawa sa semento, ay ginising na niya si Joseph na naghihilik sa tabi niya. Bumaba na sila at sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nagpakilala bilang si Mang Betong. Yun ang caretaker ng bahay na yon. May 4 na kwarto ang bahay na para sa mga bakasyonistang kagaya nila Nathan. May kanya-kanyang banyo ang CR. Meron yung common living room at kitchen. Siniguro ni Nathan na ang kwarto na inupahan doon ni Dexter ang kwarto na tutuluyan nila ni Joseph. Naalala niya nung minsang nag-video call sila ni Dexter na ang kwarto nito ay nasa 2nd palapag at ang unang pinto doon. Malaki ang kwarto na yon. Merong malaking kama at malaking bintana. Air-conditioned yon. Medyo mahal ang bayad kada araw, ngunit hindi yun problema kay Nathan. Hindi ako makapaniwala na nandito na tayo sa mismong kwarto na huling natulugan ni Dexter. Parang kinikilabutan tuloy ako. Best friend Dexter, huwag ka magpaparamdam sa akin ha. Sa kuya mo na lang. Alam mo naman na matatakotin ako sa multo eh. Loko ka talaga. Pero sana nga, totoo ang multo tapos magpakita si Dexter sa akin. Malay mo, siya na mismo magsabi kung ano ba talaga nangyari sa kanya. Mas gusto ko pang mag-imbestiga tayo ng ilang araw kaysa sa makakita ng multo. Dahil parehas na napagod sa biyahe, ay nagpahinga at natulog muna sina Nathan. Hapon nang dumating sila ron. Madilim na nang magising si Nathan. Habang tulog pa si Joseph, ay bumaba na siya sa kusina. Naabutan niya na naroon si Mang Betong. Nalaman niya sa matanda na sila lang ni Joseph ang bisita nito sa bahay na yon. Hindi raw kasi peak season. Para hindi magduda si Mang Betong sa totoong pakay ni Nathan, ay nagtanong siya sa matanda na parang isa talaga siyang bakasyonista. Ano-ano po pala ang magandang puntahan dito, Mang Betong? Aba, pwede kayong umarkila ng motor. Tapos pumunta kayo sa beach. Maganda ang beach namin dito. Bukod po sa beach, meron pa ba? May pinagmamalaki kaming talon dito.
Yun talaga dinadayo ng mga turista dito sa amin. Hindi yung kalayuan dito. Magbabayad lamang kayo ng tour guide para hindi kayo maligaw. Gubat kasi yun eh. Gubat? Pwede po bang mag-camping doon sa gabi? Mahilig po kasi ako mag-camping eh. Pwede namang mag-camping doon, pero hindi ko sinasuggest na magpaabot kayo ng dilim sa gubat. Bakit naman po? May namatay kasi ron. Ang sabi, mabangis na hayop daw may kagagawan. Pero sa tagal ko na sa lugar na ito at maraming beses na ako nakapunta sa gubat na yon, wala akong nakitang mabangis na hayop. Alam ni Nathan na si Dexter ang tinutukoy ni Mang Betong na namatay sa gubat. Kahit paano ay may nalaman na si Nathan mula sa isang matagal nang nakatira sa lugar na yon. Kay Mang Betong na mismo nang galing na walang mabangis na hayop sa gubat kung saan namatay ang kanyang kapatid. Bakit po pala nila nasabi na mabangis na hayop ang pumatay dun sa sinabi niyong namatay sa gubat? Nang makita kasi ang bangkay, parang nilapa siya ng isang mabangis na hayop. Duda nga ako sa naging investigasyon ng mga pulis eh. Alam mo ba na dito nagstay ang batang yon? Talaga po? Pero teka po, kung hindi po mabangis na hayop, ano po sa tingin niyo ang pumatay sa kanya? Sasagot pa sana si Mang Betong sa tanong ni Nathan nang biglang dumating si Joseph. Naririnig ko ang usapan nyo. Nagsisimula ka na bang mag-imbis? Mabilis na tinakpan ni Nathan ang bibig ni Joseph gamit ang kamay niya. Imbis! Ang ibig po niyang sabihin imbis na sa Boracay kami magpunta ay dito namin pinili para maiba naman. Mabuti na lamang at nakaisip ng palusot si Nathan. Sa tingin ni Nathan ay hindi naman nakahalata si Mang Betong. Sinabi sa kanila ni Mang Betong ay pwede silang magpaluto rito basta sila ang bibili ng mga ingredients. Pwede rin daw na kumain sila sa labas dahil marami namang kainan sa lugar na yon. Pinili ni Nathan na sa labas muna sila kumain ni Joseph para sa hapunan. May nakita silang kainan na nagsaserve ng silog meals at doon sila kumain. Sa susunod, bago ka magsalita, isipin mo muna kung mapapahamak tayo o hindi ah. Muntik mo nang sabihin kay Mang Betong na nag-iimbestiga tayo eh. Sorry naman. Na-excite lang kasi ako eh. Yung klase ng pagtatanong mo kay Mang Betong, para ka talagang investigador eh. Teka, pero maiba ko. May nakuha ka bang impormasyon kay Mang Betong? Kahit paano meron. Ang sabi niya, matagal na siya sa lugar na to, pero wala siyang nakitang mabangis na hayop sa gubat kung saan pinatay si Dexter. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo ba nagigets? Ibig sabihin, hindi talaga mabangis na hayop ang pumatay sa kapatid ko. Kung hindi mabangis na hayop, ano? Alam ko na. Maamong hayop. O di ba? Hindi mabangis eh, kaya maamo. Napasampal na lamang si Nathan sa sarili nitong noo sa sinabi nun ni Joseph. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka naging best friend ng kapatid ko. Matalino si Dexter eh. Pero ikaw, naku po. Ewan ko ba? Napailing-iling na lang si Nathan para sa oras na yon ay may kaunti siyang pagsisisi kung bakit pa niya isinama si Joseph. Mukhang sasakit ang ulo niya sa taong yon. Matapos kumain ay bumalik na si Nathan sa tinutuluyan nilang bahay. Bumili ng beer si Nathan dahil naisipan niyang uminom ng kaunti. Hindi umiinom si Joseph kaya hindi ito bumili ng para rito. Saka meron daw siyang trabaho kaya magtatrabaho ito hanggang madaling araw. May maliit na balkonahe sa kwarto nila at doon napili ni Nathan na inumin ang beer. Tanaw niya ron ang malawak na kagubatan na alam niya na lugar kung saan nagwakas ang buhay ng kapatid niya. Habang umiinom si Nathan, ay abala na si Joseph sa harap ng laptop nito. Hindi na iwasan ni Nathan na maalala ang masasayang memorya nila ng kanyang kapatid. Malambing ang kapatid niya. Madalas itong magbigay ng regalo sa kanya kahit walang okasyon. Nung mga bata pa sila, ay silang dalawa ang palaging magkalaro. Ipinagtatanggol din niya si Dexter sa tuwing may nang-aaway dito. Hindi kasi marunong lumaban si Dexter, kaya kahit may umaapi dito, ay tahimik lamang ito. Sorry, Dexter. Hindi man lang kita na ipagtanggol sa pumatay sa'yo. Pero huwag kang mag-alala.
Sisiguraduhin ko na magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay mo. Hindi ako titigil hanggang sa malaman ko ang totoo. Makalipas ang ilang sandali ay natulog na si Nathan nang maubos niya ang 4 na bote. Nagtatrabaho pa rin si Joseph at ayon dito ay matagal pa ito bago matapos. Hindi alam ni Nathan kung gaano na siya katagal natutulog nang yugyugin na siya ni Joseph. Nathan! Nathan! Huy! Gumising ka! Ano ba? Storbo naman to. Gumising ka muna! Makinig ka! Para may umuungol na mabangis na hayop sa labas. Natigilan si Nathan. Nakinig siya ng maigi sa paligid. Maya-maya pa ay may narinig silang pag-angil na parang mula sa isang mabangis na hayop. Sa labas yun nang gagaling pero malayo. Masyado lang malakas ang pag-angil ng nilalang na yon, kaya naririnig nila. Narinig mo rin ba? Hindi kaya yun ang pumatay kay Dexter? Tumayo si Nathan. Pumunta siya sa balkonahe upang mapakinggan niya ng maayos yung tila mabangis na hayop. Nagulat si Nathan nang tumabi si Joseph na merong hawak na baril. Uy! Ano yan? Bakit may baril ka? For protection. Dinala ko to kasi di natin alam kung anong mangyayari. Mabuti na ang sigurado. Saka may lisensya naman to eh. Nakakuha ka ng lisensya para dyan? Hindi ako. Sa tatay ko. Siya ang may lisensya na gumamit nito. Pero hayaan mo na. At least, meron tayong magagamit in case of emergency. Naisip ni Nathan na tama si Joseph. Hindi sila sigurado sa panganib na maaari nilang kaharapin sa mga susunod na araw. Mabuti na kahit papaano ay meron silang magagamit upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hindi na muling narinig ni Nathan ang pag-angil ng pinaghihinalaan nila na mabangis na hayop. Yung narinig natin kanina, kagaya siya nung nasa video ni Dexter. Kaya nga eh. Pero hindi ba? Ang sabi ni Mang Betong ay walang mabangis na hayop sa lugar na to. Eh ano yun? Hindi ko rin alam. Kaya nga tayo nandito eh, para alamin kung ano ba talaga ang nilalang na yun. Kinaumagahan ay muling kinausap ni Nathan si Mang Betong. Tinanong niya ang matanda na baka meron itong alam kung saan sila pwedeng umarkila ng motor dahil balak nilang magpunta sa beach. Kailangan gawin yun ni Nathan upang magmukha talaga silang turista at hindi magkaroon ng duda si Mang Betong. Tinamaan ni Mang Betong sina Nathan at Joseph sa kakilala nitong nagpapaarkila ng motor. Habang naglalakad sina Nathan ay napansin niya ang ganda ng lugar na kinaroroonan nila. Ang ganda pala talaga dito sa inyo, Mang Betong, no? Halatang maayos ang pamamalakad ng gobyerno dito. Lahat ng ito, si Mayor Tony may gawa. Simula nang siya naging mayor dito sa amin, ay talagang gumanda itong lugar namin. Kahit paano ay marami ng turista nagpupunta. Hindi kagaya nung dati. Kitang-kita naman po na ginagawa ng maayos ng mayor niyo ang trabaho niya at tungkulin niya. Malaking tulong talaga si Mayor Tony dito. Dahil sa napalago niya ang turismo dito, marami sabi na nagkaroon ng trabaho at pagkakakitaan. Ay oo nga pala, naalala ko na balak niyo mag-camping sa gubat. Bago kayo makapag-camping doon, ay kukuha muna kayo ng permit kay Mayor Tony. Nasa munisipyo lamang siya. Kung wala, puntahan niyo sa may bahay niya. Ituturo ko sa inyo ang bahay niya kasi madadaanan natin yon. Maya-maya pa ay nadaanan nila ang bahay ni Mayor Tony. Isa yung malaking bahay na may mataas na pader. Sa gate lang nila nakita yung mismong bahay. Ayon kay Mang Betong, mabait si Mayor Tony, kaya wag silang matatakot kapag kukuha sila ng permit kapag naisipan na ni Nathan na mag-camping sa gubat. Ang yaman pala ng mayor dito, no, Mang Betong? Ang laki ng bahay niya at ang ganda. Mayaman talaga si Mayor. Pero bago siya maging mayor, mayaman na talaga siya. Sa sobrang bait niyan, bukas palagi ang puso niya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mabilis na nakaarkila ng motor sina Nathan at Joseph. Si Nathan ang nagmaneho nun. Pagdating sa may beach, ay humanga si Nathan sa ganda ng kapaligiran. Puti at pino ang buhangin. Malakristal ang tubig.
Akala ko ba, nandito tayo para mag-imbestiga, Nathan? Kung palagi tayo mag-iimbestiga at magtatanong-tanong, makakahalata si Mang Betong na wala tayo rito para magbakasyon. Baka isumbong pa tayo nun sa mga pulis eh. Sa bagay, may point ka. Ano nga pala ang susunod mong plano? Bala kong magpunta mamaya kay Mayor Tony. Hihingi tayo ng permit para makapag-camping tayo sa gubat. Ang sabi kasi ni Mang Betong, hindi niya sinasuggest na magpagabi tayo sa gubat. E di hanggang hapon lang tayo doon. Anong hanggang hapon lang? Magpapagabi tayo sa gubat. Pero paano kung mangyari sa atin na nangyari kay Dexter? Dalawa tayo. Mag-isa lang nun si Dexter. Isa pa, sa gubat talaga tayo mag-iimbestiga kasi doon namatay si Dexter, di ba? Malakas ang kutob ko na meron tayong makikitang ebidensya doon na hindi nakita ng mga pulis. Okay lang kung ayaw mong sumama. Kaya kong mag-isa yun. Kahit natatakot ako, sasama ako sa'yo, Nathan. Para sa best friend kong si Dexter. Sa totoo lang, nagpapasalamat si Nathan na si Joseph ang naging best friend ng kapatid niya. Kahit minsan ay may pagkaslow ito, masasabi naman niya na totoong kaibigan ito. Para ipahamak nito ang sarili niya, isa yung indikasyon na pinapahalagahan talaga ni Joseph ang pagkakaibigan nila ni Dexter. Hindi nagtagal sina Nathan at Joseph sa beach. Umalis din sila roon makalipas ang ilang oras. Dumiretso sila sa Municipal Hall. Ngunit ayon sa nakausap nila doon, ay wala raw si Mayor Tony. May sakit daw ito, kaya naroon ito sa bahay niya. Palabas na ng munisipyo sina Nathan nung makuha ng pansin niya ang mga litrato ng mga tao na nakapaskil sa bulletin board. 5 picture ng tao ang naroon at lahat ng yun ay nawawala. Mula sa munisipyo ay nagpunta sina Nathan sa bahay ni Mayor Tony. Nagdoorbell si Nathan at isang babaeng kasambahay ang nagbukas ng gate sa kanila. Nang sabihin ni Nathan ang pakay nila, ay walang pagdadalawang isip na pinapasok sila ng kasambahay. Pinaupo sila sa may sala. Iginala ni Nathan ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Napakaganda nun sa loob. Nasabi na niya sa kanyang sarili na talagang ubod ng yaman si Mayor Tony. Sandaling umakyat ang kasambahay sa ikalawang palapag ng bahay upang tawagin ang mayor. Nang bumalik ang kasambahay ay sinabi nito na sila na ang pumunta sa opisina ni Mayor Tony dahil hindi ito makababa. Masama raw ang pakiramdam ng mayor. Sinamahan ng kasambahay sina Nathan at Joseph sa opisina ni Mayor Tony. Nagpakilala agad sina Nathan sa mayor nang makaharap nila ito. Matangkad si Mayor Tony, nasa 6 na talampakan. Sa hula ni Nathan ay nasa 50 na ang edad nito. Tama ba? Kukuha kayo ng permit para mag-camping sa gubat? Opo, Mayor. May kinuwang papel si Mayor Tony at pinirmahan yon. Tinatakan nito ang papel at inabot kay Nathan. Kayo na lang ang maglagay kung ilang araw at gabi kayo magkakamping sa gubat, ha? Pasensya na kayo kung hindi ko kayo nababa kanina. Masama kasi ang pakiramdam ko. Ang hirap talaga kapag tumatanda na. Wala po yun, Mayor. Pero safe po ba na mag-camping sa gubat kahit gabi? May nakarating po kasi sa amin na balita na mayroong pinatay doon ng mabangis na hayop. Para sa akin, masasabi kong ligtas. Pero mag-iingat pa rin kayo. Yung namatay sa gubat na yun dati, ay masasabi ko na isolated case. Minalas lang talaga ang batang yon na may naligaw na mabangis na hayop sa gubat ng gabing yon. Sige o, salamat po, Mayor. Kami na po ang bahala sa sarili namin. Nilisan na ni Nathan at Joseph ang bahay ni Mayor Tony. Habang naglalakad sila pabalik sa tinutuluyan nilang bahay, ay nagsalita si Joseph. Mukhang walang anak si Mayor, no? Paano mo naman nasabi? Hindi mo ba nakita yung painting sa office niya? 2 lang sila ng babae sa painting. For sure, asawa niya yun. Hindi ko na napansin. Hindi naman yun makakatulong sa pag-iimbestiga natin eh. Ay, bukas pala. Magka-camping tayo sa gubat. Dalhin mo yung baril mo ha. Kailangan natin yun. Lagi kong dala yun. Kahit nga ngayon, dala ko eh. Itinaas ni Joseph ang laylayan ng t-shirt nito. Nakaipit sa pantalon niya ang baril. Pwede bang wag mong ilagay yan dyan? Magdala ka ng bag tapos doon mo ilagay. Mamaya biglang pumutok yan eh.
Tamaan pa yung ano mo eh. Yang kala naman eh. Tigil-tigilan mo na nga yung pagka-paranoid mo, Nathan. May safety lock to, kaya safe din ang ano ko. Puro ka talaga kalokohan eh. Naalala ko tuloy bigla si Dexter. Palagi niya rin sinasabi na paranoid ako. Pero yun nga, i-ready na rin natin mamayang gabi ang mga gagamitin natin sa camping. May dala akong tent. Wow ha! Talagang ready ka talaga ha! Nang sumunod na umaga, ay umalis na sina Nathan ng bahay ni Mang Betong upang mag-camping sa gubat. Nagpaalam naman sila kay Mang Betong upang alam nito kung saan sila pupunta. Iminungkay ni Mang Betong na bago sila magpunta sa gubat ay puntahan muna nila yung magandang talon. Iisa lang naman daw ang daan papunta ron. Kumuha ng tour guide sina Nathan na siyang nagdala sa kanila sa talon. May mangilan-ngilang tao ang naroon nang magpunta sila. Nasabi ni Nathan na hindi na siya nagtataka kung bakit nais puntahan ni Dexter ang talon na yon. Sadyang napakaganda ng talon. Pakiramdam niya ay sobrang lapit niya sa kalikasan. Wala silang ibang naririnig kundi ang malalakas na pagbagsak ng tubig at ang mga huni ng ibon sa paligid. Nag-enjoy muna sina Nathan at Joseph sa paglangoy sa malinaw na tubig sa talon. Doon na rin nila kinain ang baon nilang pagkain. Pagsapit ng tanghali ay tinanong sila ng tour guide kung meron pa silang gustong puntahan. Gusto po sana namin mag-camping sa gubat, kuya. May spot ba kayo na maire-recommend sa amin? Ayon sa tour guide, ay meron itong maibibigay na magandang spot sa kanila. Sinamahan sila ng tour guide papasok sa nasabing gubat. Halos kalahating oras din silang naglakad bago nila narating ang lugar na sinabi ng tour guide sa kanila. Tinulungan pa sila nitong mag-set up ng tent at mag-ayos ng mga gamit nila. Pwede rin daw sila kumuha ng mga tuyong kahoy sa paligid upang makapag-bonfire sila kapag sapit ng gabi. Umalis na ang tour guide nang makapagbayad sila rito. Sinabi ni Nathan na alam na nila ang daan pabalik kaya hindi naman daw sila maliligaw. Malamig ang paligid dahil maraming puno roon. Nang gubami na, mas na-appreciate nila Nathan ang kinatatayuan ng tent nila. Napapalibutan kasi yun ng matataas na puno. Sa gitna ng mga puno ay nakikita nila ang langit na puno ng mga bituin. Nagluto na sina Nathan ng hapunan nila ni Joseph, habang si Joseph naman ay umalis upang maghanap ng mga kahoy na gagamitin nila sa bonfire. Maya-maya pa ay kumakain na silang dalawa. Sobrang tahimik ng paligid. Mabuti na lang ay kumpleto sila sa gamit. Meron silang higaan, emergency light at power bank. May signal din doon kaya pagkatapos nilang kumain ay nakapagtrabaho pa si Joseph. Maglalakad-lakad lang ako sandali ah. Okay ka lang bang mag-isa dito? Mo naman ngayon pa naisipang maglakad-lakad, pambihira ka naman oh. Kung kailan nagtatrabaho ko, iiwan mo talaga ako mag-isa rito? Maghahanap ako ng ebidensya. Aalamin ko yung eksaktong lokasyon kung saan pinatay si Dexter. Ngayong gabi na talaga? Madilim na. Bukas na lang. May flashlight akong dala. Saka bakit ba ayaw mong maiwan dito na mag-isa? Malamang natatakot ako. May baril ka naman ah. Saka kung sakaling may mapansin kang kakaiba sa paligid, tawagan mo kaagad ako. Wala nang nagawa si Joseph para pigilan si Nathan sa gagawin niya. Iniwan na ni Nathan si Joseph at naglakad-lakad siya habang may dalang flashlight. Hindi napigilan ni Nathan na maging emosyonal ng sandaling yon. Pakiramdam niya ay nilalakaran niya ang lupa kung saan pinatay ang kapatid niya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay may narinig siyang pag-angil na tila nanggagaling sa mabangis na hayop. Kinabahan si Nathan. Pinatay niya ang flashlight at nagtago siya sa isang makapal na halaman. Pinakiramdaman niya ang buong paligid. Lalabas na sana si Nathan sa pinagtataguan nang makarinig siya ng kaluskos sa kung saan, hanggang sa may nakita siyang tao na naglalakad papalapit sa direksyon niya. Madilim kaya hindi niya makita ang muka ng taong yon. Inihanda ni Nathan ang kanyang sarili.
Nang tumapat ang lalaki sa halaman na pinagtataguan ni Nathan, ay naramdaman niya na merong tumutulong tubig sa mukha niya. Umasim ang mukha niya nang maamoy niya na mapanghe ang tubig. Agad siyang lumabas ng pinagtataguan niya. Binuksan niya ang flashlight at itinutok yon sa taong inihian siya. Laking gulat niya nang nakita niya si Joseph. Sa inis ni Nathan ay namura niya ng malutong si Joseph. Bihira ka naman oh! Sa dami ng iihian mo, dun pa talaga sa pinagtataguan ko. Kukutusan kita eh. Sorry, Nathan. Hindi ko naman alam na nandun ka sa halaman eh. Bakit ka ba kasi nagtatago ron? May narinig kasi ako mabangis na hayop eh. Hindi mo ba narinig yun? Hindi ah. Wala akong narinig. Grabe ka. Ang layo ng inihian mo ha. Pumunta ka pa talaga dito. Siyempre, ayoko mag-amoy ihi sa pinagtayuan natin ng tent, kaya lumayo talaga ako. Tara nga, samahan mo ako sa talon. Maliligo ako. Nakakadiri ka. Ang panghi ng ihi mo. Magkaka ako mag-amoy pabango yan. Bumalik sina Nathan at Joseph sa may talon. Naligo at naglinis ng muka at katawan niya roon si Nathan. Habang nagkukuskus siya ng muka, ay natigilan siya nang muli niyang narinig ang mabangis na hayop. Nagkatinginan sila ni Joseph. Sigurado si Nathan na hindi lang siya ang nakarinig nun. May takot na luminga sa paligid si Joseph. Nathan, sa tingin ko, dapat na tayong umalis dito. Bakit ka natatakot? May baril ka naman ha, at palagi mo naman dala yun, di ba? Hindi ko dala ngayon eh. Iniwan ko sa tent. Iihi lang naman ako kaya hindi ko na dinala. Dahil sa wala silang dalang pamprotekta sa kanilang sarili, ay bumalik na sila Nathan sa tent nila. Habang nakahiga sila ni Joseph, ay patuloy pa rin sila sa pagkikwentuhan. Nathan, paano kung mabangis na hayop pala ang pumatay kay Dexter? What if mali tayo ng iniisip na tao ang may gawa nun sa kanya? Ilang beses na kasi natin narinig yung mabangis na hayop, di ba? Kung mabangis na hayop nga, at least napatunayan natin na ganun nga ang pumatay sa kapatid ko. Pero hanggang hindi ko nakakaharap at nakikita ng mga mata ko na mabangis na hayop nga ang gumagawa ng ingay na yon, hindi pa rin ako aalis dito. Ibig sabihin, pwedeng tao ang gumagawa ng pag-angil na yon? Isa yan sa naiisip ko. Tumahimik na si Joseph. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay narinig na ni Nathan ang paghilik ni Joseph. Hindi siya makapaniwala na ganun ito kabilis makatulog. Tirik na ang araw nang magising sila Nathan. Hindi na nila inalis ang tent nila dahil balak nila na magstay pa ron ng isa pang gabi. Bumalik sila sa bahay ni Mang Betong upang maligo at kumuha ng malinis na damit. Nang paalis na sila, ay nakasalubong nila sa hagdan si Mang Betong. Ah, saan kayo natulog kagabi? Hindi ko kayo nakitang pumasok sa kwarto niya. Sa gubat po, Mang Betong. Nag-camping po kami ron. Ako, hindi niyo ba naaalala yung sinabi ko sa inyo? Huwag kayo magpapagabi sa gubat. Okay naman po kami, Mang Betong. Kita nyo, nakauwi pa kami rito. Mamayang gabi po ay dun po ulit kami matutulog. Ang payapa po kasi ron. Kung yan ang gusto nyo, hala sige. Basta mag-iingat kayo ha. Pero sandali, may bibigay ako sa inyo. Dalhin nyo to sa gubat. Nagtungo si Mang Betong sa kusina. Pagbalik nito ay may ibinigay itong isang garapon ng asin kina Nathan. May kutsilyo rin itong inabot sa kanila ni Joseph. Para saan po ito, Mang Betong? Hindi kami magbuburo kaya hindi namin kailangan ng asin. Makakatulog yan sa inyo. Sa gabi, bago kayo matulog, ay sabuyan nyo ng asin ang paligid ng tent nyo. Huwag nyo papatayin ang apoy kung magbo-bonfire kayo. Yang kutsilyo naman, gawa yan sa tanso. Mabisang panglaban yan sa aswang. Aswang? Bakit? May aswang ba rito? Matagal ko nang hinala na may aswang dito sa lugar namin. Ang hula ko, aswang ang pumatay doon sa nakitang lalaki na patay sa gubat. Hindi mabangis na hayop ang may gawa nun. Isa pa, kung pupunta kayo sa munisipyo, makikita nyo na nakalagay doon ang mga mukha ng mga taong nawawala sa lugar na ito. Lahat sila nagpunta sa gubat at hindi na nakita pa. Lahat sila turista na kagaya nyo.
Nakita ko nga po yun sa munisipyo. Kaya kung hindi kayo mapipigilan na magpagabi sa gubat, sundin nyo mga sinabi ko kaysa magsisi kayo sa huli. Hindi ko nga alam kay Mayor Tony kung bakit pinapayagan niya na may mag-camping pa sa gubat kahit marami na ang nawawala roon. Huwag po kayo mag-alala, Mang Betong. Gagawin namin ang lahat ng bilin nyo sa amin. Mang Betong, maraming salamat po ah. Mahinang tinapik ni Nathan sa balikat si Mang Betong, saka sila umalis ni Joseph. Tinanggap na rin nila ang asin at kutsilyo na ibinigay nito sa kanila. Nagtungo sila sa bayan upang bumili ng pagkain at iba pa nilang mga kailangan sa pagkakamping. Habang nagmamaneho si Nathan pabalik sa bahay ni Mang Betong, ay napansin niya ang katahimikan ni Joseph. Tila napakalalim ng iniisip nito. Huy, ang tahimik mo Joseph ah. Hindi ako sanay. Iniisip ko kasi yung sinabi ni Mang Betong eh. Paano kung aswang pala talaga ang hinahanap natin? Hindi ba mas delikado yun? Nakakatakot kaya ang aswang? Kakainin tayo nun. Pambihira ka. Ang laki-laki mo na, naniniwala ka pa rin sa aswang? Oo naman. Lumaki ako sa probinsya kaya naniniwala ako sa mga ganyan-ganyan. Ikaw ba? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Saka na ako maniniwala kapag nakita ko na ng harapan yung aswang na sinasabi ni Mang Betong. Sa bagay, nandito na rin lamang tayo. Alamin na natin ang totoo, di ba? Saka sa tingin ko, mapoprotektahan tayo ng mga binigay ni Mang Betong saka ng baril ko. Humarada si Nathan sa harapan ng bahay ni Mang Betong. Umalis na kagad sila roon ni Joseph upang bumalik sa gubat. Pagbalik nila sa tent, ay kumpleto pa rin ang mga gamit nila. Habang maliwanag pa, ay naisip ni Nathan na ikutin nila ni Joseph ang gubat sa pagbabakasakali na meron silang makikitang ebidensya sa pagkamatay ng kapatid nito. Sa paglalakad nilang dalawa, ay may nakita si Nathan na pulang likido sa isang puno. Inamoy niya ang likido at nalaman niya na dugo yun. Agad niyang tinawag si Joseph upang ipakita yon. Dugo ba yan? Oo, dugo nga ito. Hindi kaya dugo yan ni Dexter? Pambihira, paano magiging dugo ni Dexter yan? Hindi mo ba nakita na medyo sariwa pa? Hindi kaya totoong sinabi ni Mang Betong na merong aswang dito sa gubat? Nathan, umalis na tayo rito. Baka tayo na ang sumunod sa mga nabiktima ng aswang na yun. Ayoko mapaskil ang picture ko dun sa bulletin board sa munisipyo. Sandali. Akala ko ba'y sinabi mo sa akin na nandito na rin tayo kaya alamin natin ang totoo? Para ka pang action star nang sabihin mo yun eh. Sinabi ko ba yun? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi na kita maintindihan kung matapang ka ba talaga o duwag ka, Joseph. Tumahimik si Joseph nang sabihin yun ni Nathan. Maya-maya pa ay sinabi nito na mas mabuti kung tumawag sila ng mga pulis upang alamin kung bakit may dugo sa puno. Tinutulan yun ni Nathan. Sa tingin niya ay walang maitutulong ang mga pulis sa kanila pagdating sa bagay na yon. Sinabi niya kay Joseph na itutuloy nila ang orihinal nilang plano. Nakakalap sila ng maraming ebidensya na hindi mabangis na hayop ang pumatay kay Dexter. Kapag mas maraming ebidensya, naniniwala si Nathan na wala nang magagawa ang mga pulis kundi muling magkaroon ng investigasyon. Kinuhanan ni Nathan ng litrato ang dugo na nakita nila sa puno. Naglakad-lakad pa sila ng ilang minuto pero wala na silang nakitang kakaiba sa paligid. Masyadong malawak ang gubat kaya hindi nila yon kayang malibot sa loob lamang ng maghapon. Bumalik na sina Nathan at Joseph sa tent nila nang medyo dumidilim na. Nagluto na sila ng hapunan nila. Aminado si Nathan na may takot siyang naramdaman nang makakita sila ng dugo sa puno. Malakas din ang pakiramdam niya na hindi yung dugo ng hayop, kundi ng tao. Nang tuluyan ng kumalat ang kadiliman sa paligid, ay nagsaboy na ng asin sa paligid ng tent si Nathan at Joseph. Hinayaan din nila na may apoy ang bonfire nila. Hindi nila kinalimutan ang lahat ng sinabi ni Mang Betong. Hindi man lubusang naniniwala si Nathan na merong aswang doon, ay mas mabuti na ang makinig sila kay Mang Betong kesa sa magsisi sila sa huli. Walang naging kakaiba sa gabing yon. Matiwasay ang naging tulog nilang dalawa.
Naalala ni Nathan na kailangan na ulit nilang kumuha ng permit kay Mayor Tony para makapag-camping sila sa gubat. 2 gabi lamang ang inilagay niya sa unang permit na kinuha nila. Ang akala niya kasi ay sapat na ang 2 gabi para makahanap sila ng maraming ebidensya. Sa bahay ni Mayor Tony sila unang nagpunta. Ayon sa kasambahay ni Mayor Tony ay nasa munisipyo na ito, kaya dumiretso na sina Nathan sa munisipyo. Oh, kayo na naman. Hulaan ko. Kukuha ulit kayo ng permit para makapag-camping sa gubat, tama ba? Tama po kayo, Mayor. Pwede po ba? Pwede. Hindi na ako nagtataka kasi talaga magandang mag-camping sa gubat namin dito. Naaalala ko tuloy nung kabataan ko. Palagi rin ako nagka-camping sa gubat na yon. Inabot na ni Mayor Tony kay Nathan ang permit na merong tatak na pirma nito. Pinayuhan pa sila na tagalan nila ang pag-stay sa gubat kung hindi naman sila agad aalis. Iniwang blanko ni Nathan ang patlang sa permit kung saan ilalagay niya kung ilang araw at gabi sila magka-camping sa gubat. Hindi na kasi niya sigurado kung gaano sila magtatagal doon. Nadaanan ni Nathan ang bulletin board at napansin nila na may nadagdag na picture ng isang lalaki roon. Nakalagay na huling nakita ang lalaki na pumasok sa gubat. May bago na namang nawawala. At sa gubat din siya nawala. Siguro, kung susundin natin ang sinabi ni Mang Betong, hindi tayo matutulad sa lalaking yan. Eh di, naniniwala ka na pala na may aswang sa gubat na yon. Medyo, pero hindi pa 100%. Pero mas mabuti na mag-ingat tayo. Nararamdaman ko na malapit na nating malaman ang katotohanan kung ano ang meron sa gubat na yon. Tao lang si Nathan, kaya normal sa kanya ang matakot sa nangyayari sa gubat. Ngunit sa pagkakataon na yon, mas pinipili niya ang maging malakas ang loob upang makamit niya ang hustisya na alam niyang nararapat sa kapatid niya. Muling bumalik sina Nathan at Joseph sa tent nila sa gubat. Muli silang naglakad-lakad, ngunit wala silang nakitang kakaiba o bagay na makapagtuturo sa kanila sa katotohanan. Bago pa sumapit ang gabi, nagsaboy na si Nathan ng asin sa paligid ng tinutuluyan nilang tent. Maya-maya pa ay magkasabay na silang kumain ni Joseph ng hapunan. Habang kumakain sina Nathan ay may isang babae na napadaan sa kanila. May dala itong malaking bag sa likod, kaya alam niya na kagaya rin nila yon na isang camper. Nagkaroon sila ng kaunting sandali na makausap ang babae. Ayon dito, nais nitong mag-camping sa gubat na yon. Nagsuggest si Nathan sa babae na doon na lang ito magtayo ng tent malapit sa kanila. Ngunit tumanggi ang babae. Nag-camping na raw ito roon dati at meron itong alam na magandang spot. Sinabi ni Nathan na mag-iingat ito dahil marami nang nawawala sa naturang gubat. Ayon sa babae, maraming beses na itong nagka-camping nang wala itong kasama kaya hindi na ito bago sa ganoong activity. Nang magpaalam ang babae ay may kabang naramdaman si Nathan. Naisip niyang natural lamang nakabahan siya dahil sa mga nangyayari sa gubat na kanilang kinaroroonan. Inaumagahan, nagkasundo sina Nathan at Joseph na doon sila mag-almusal sa tabi ng talon. Pagpunta nila roon ay nakita nila ang babaeng nakilala nila noong nakaraang gabi. Nakahinga ng maluwag si Nathan dahil buhay pa rin ito. "Miss, kumusta pala ang tulog mo kagabi sa gubat?" Tanong ni Nathan sa babae. Ang sabi ng babae ay maayos ang tulog nito nung nakaraang gabi. Sobrang payapa raw sa gubat. Ipinaalam din ng babae na hanggang mamayang gabi na lang ito at sa susunod na araw ay aalis na ito roon. Mabilis na lumipas ang oras. Dumilim na naman. Kagaya ng nakasanayan ay nagsaboy ulit ng asin si Nathan sa paligid ng tent. Matapos kumain ay tumambay muna sila ni Joseph sa labas ng tent upang makapag-usap. Naghihintay sila na muli nilang marinig ang mabangis na hayop. Nais nilang malaman kung totoo bang hayop yon, o aswang, o isang tao lamang. 10:00 na pala, Nathan. Inaantok na ako. Ikaw ba? Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa. Hindi pa ako inaantok eh. Sige na,
Mauna ka na matulog. Naunang pumasok si Joseph sa tent. Ilang sandali lang ay natawa ng bahagya si Nathan dahil narinig niya ang agad na paghilik ni Joseph. Maya-maya pa ay napatingin si Nathan sa langit. Pinuno ng alaala ni Dexter ang utak niya ng sandaling yon. Miss na niya ang kanyang kapatid. Kung posible nga lang na ibalik ang panahon, pinigilan na sana niya si Dexter nung binalak nitong magpunta sa lugar na yon. Ngunit alam ni Nathan sa sarili niya na kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na wala na ang mahal niyang kapatid. Kahit anong gawin niya, ay hindi na to mabubuhay. Ang tanging magagawa na lamang niya ay alamin ang katotohanan sa pagkamatay nito upang maparusahan ang totoong salarin. Hindi na malaya ni Nathan ang paglipas ng oras. Nang tingnan niya ang oras sa kanyang relo, ay nalaman niyang ilang minuto na lang ay mag-aalas 12 na ng hating gabi. Kahit hindi pa siya inaantok, ay tumayo na siya upang pumasok sa tent. Ngunit pagtayo niya, ay meron siyang narinig na sigaw ng isang babae sa kung saan. Kinabahan agad si Nathan at ang unang pumasok sa isip niya ay yun yung babaeng camper. Pumasok siya sa tent upang gisingin si Joseph, ngunit ayaw nitong magising. Nagrereklamo pa nga ito na inaantok pa siya at istorbo daw si Nathan. Hindi na mapakali si Nathan. Alam niya na may kailangan siyang gawin. Hinalugog niya ang bag ni Joseph at kinuha niya ang baril nito. Naririnig niya pa rin ang sigaw ng babae. Humihingi ito ng tulong. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng sigaw hanggang sa makita niya ang kanyang hinahanap. Labis na magimbal si Nathan nang makita niya ang isang malahalimaw na nilalang ang lumalapa sa babaeng camper sa labas ng tent nito. Agad na nagtago si Nathan sa likod ng malaking puno. Diyos ko, totoo nga ang aswang! Totoo ang aswang! Halos masuka si Nathan nang tuluyang winakwak ng aswang ang tiyan ng babae at walang kahirap-hirap na hinila ng aswang ang bituka ng kawawang babae. Naisip niya na barilin ng aswang, ngunit wala siyang ideya kung mapapatay ba niya ang aswang gamit yun. At isa pa, huli na ang lahat dahil patay na ang babae. Nang mga sandaling yon, inisip muna ni Nathan ang pansarili niyang kaligtasan. Labag man sa kalooban niya na iwanan ang babae, ay mas inisip niya na kailangan niyang mabuhay. Tulala si Nathan nang makabalik sa tent. Nagising si Joseph at nagtaka ito nang makita ang mukha niya. Oh, ano nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo ah. Hindi multo ang nakita ko, Joseph. Hindi multo. Aswang ang nakita ko. Aswang? Totoo ba yung sinasabi mo? Nakakita ka ng aswang? Nasaan? Yung babaeng camper. Wala na siya. Pinatay siya ng aswang. Nakita ko pinatay siya ng aswang. Totoo nga na merong aswang dito. Sa tingin ko, ang aswang na yun ang pumatay sa kapatid ko. Unti-unting nawala ang takot sa mukha ni Nathan at napalitan yun ng galit. Sa pagkakataon na yun, ay pumasok na sa utak niya na ang aswang ang responsable sa pagkamatay ni Dexter. Ang pag-angil na narinig nila sa video ay hindi mula sa isang mabangis na hayop, kundi sa isang aswang. Maging ang bulto ng tao sa video ay sigurado siya na aswang din. Nasuntok ni Nathan ang sariling hita sa sobrang galit. Nagpupuyos ang damdamin, nalalabas sana siya ng tent ngunit mabilis siyang pinigilan ni Joseph. Sandali! Saan ka pupunta? Ano, pupuntahan mo yung aswang? Papatayin ko ang aswang na yun. Pinatay niya ang kapatid ko. Kaya dapat siyang mamatay. Nathan, mag-isip ka. Hindi ka dapat padalos-dalos. Kailangan pag-isipan natin ang gagawin natin. Baka mapahamak ako magpapadala ka sa galit mo. Sa sinabing yun ni Joseph ay unti-unting kumalma si Nathan. Nakuha niya ang punto nito. Tama si Joseph. Ang pagpatay sa isang nilalang na kagaya ng isang aswang ay dapat na pinagpaplanuhan ng mabuti.
tuluyan na siyang kumalma, ibinalik niya kay Joseph ang baril nito. Pagsapit ng umaga ay magkasamang pinuntahan ni Nathan at Joseph ang pinagtayuan ng tent ng babaeng camper. Laking gulat nilang dalawa dahil wala na roon ang tent ng babae. Teka, sigurado ka ba na dito nagtayo ng tent yung babae na yon? Oo, sigurado ko. Yung punong yun, doon ako nagtago kagabi. Nagtatakang luminga-linga sa paligid si Nathan. Kung titingnan, ay walang bakas doon na merong nangyaring karumal-dumal na patayan nung nakaraang gabi. Napakalinis ng paligid. Ngunit sigurado siya na doon niya nakita ang tent ng babae at ang babae habang kinakain ito ng aswang. Nathan, sandali. Halika, tingnan mo to. Lumapit si Nathan kay Joseph. May itinuro ito sa lupa. Meron dong bakas ng gulong ng sasakyan. Isang indikasyon yon na merong sasakyan na nagpunta sa lugar na yon. Ibig sabihin yan, may sasakyan yung aswang? Posible, Joseph. Pero posible na meron tumutulong sa kanya. Pero sino naman? Hindi ko alam. Ayoko munang dagdagan ng nasa utak ko ngayon. Wala akong ibang gusto, kundi ang mapatay ang aswang. Kailangan nating humingi ng tulong kay Mang Betong. Agad na nagpunta sina Nathan sa bahay ni Mang Betong. Mabuti na lang at naabutan nila ito dahil paalis ito. Pupunta raw ito ng bayan dahil meron itong mga kailangang bilhin. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Nathan. Sinabi na agad ni Nathan kay Mang Betong ang nakita niyang pagpatay ng isang aswang sa isang babaeng camper. Sinabi din niya na nagtataka sila ni Joseph dahil nang balikan nila ang tent ng babae ay wala na ang tent doon. Wala ring bakas ng dugo. Parang walang nangyaring pagpatay sa lugar na yon. Kung ganon, tama nga matagal ko nang hinala. May aswang sa gubat na yon. Hindi ko lang yon sinasabi sa iba dahil alam kong pagtatawanan lamang nila ako. May isa pa po kaming hinala, Mang Betong. Sa tingin ko po, may tumutulong po sa aswang. Siguro, siya ang naglilinis sa mga dugo sa lugar kung saan pinapatay ng aswang ang mga biktima niya. Mang Betong, gusto sana naming malaman kung paano patayin ng aswang. Sandaling tumahimik si Mang Betong bago ito muling nagsalita. Kilalang manunugis ng aswang ang lolo ko nung nabubuhay pa siya. Isa sa mabisang paraan upang mapatay ang aswang ay ang mapigilan siyang makabalik sa bahay niya hanggang sa sumikat ang araw. Paano po namin malalaman kung saan po ang bahay ng aswang? Kailangan niyo siyang masugatan ng matindi. Kapag nasusugatan ng isang aswang, babalik siya sa bahay niya upang magpagaling. Mabilis lang gumaling ang sugat niya kapag nandun siya sa bahay niya. Kung gabi pa, malaki ang posibilidad na lumabas siya ulit, lalo na kung hindi pa siya nakakakain ng tao. Kung ganun, kailangan namin malaman kung saan nakatira ang aswang. Kailangan namin gumawa ng paraan para hindi siya makabalik hanggang sa mag-umaga. Ganon na nga. Kung ganon, tulungan mo kami, Mang Betong. Tulungan mo kami patayin ng aswang sa gubat. Pasensya na kayo, matanda na ako. Hindi ko kayang ilagay ang sarili ko sa panganib. Kung gusto niyong patayin ng aswang, ay kayo na lang. Pero bakit ba ganyan na lang katindi ang kagustuhan niyong patayin ng aswang na yon? Hindi naman kayo taga rito Dahil ako po ang kapatid ng bangkay na nakita sa gubat. Yung sinabi niyo po na dito tumuloy sa bahay niyo, kapatid ko po siya. Gusto ko pong ipaghiganti ang kamatayan niya at sigurado ko na ang aswang na yon ang pumatay sa kanya. Bumakas ang gulat sa mukha ni Mang Betong. Pero sa kabila ng isiniwalat ni Nathan, ay hindi pa rin nila nagawang isama si Mang Betong sa pagpatay sa aswang. Alam ni Nathan na malaki ang maitutulong ni Mang Betong sa kanila kung sasamahan sila nito, ngunit ayaw naman niya itong pilitin na gawin ang isang bagay na labag sa kalooban nito. Nirespeto ni Nathan ang desisyon ni Mang Betong. Nagkasundo si Nathan at Joseph na mamayang gabi na nila papatayin ang aswang. Para sa kanila, sapat nang nalaman nila kung paano yon papatayin. Nagtungo ang dalawa sa bayan. Bumili sila ng pinakamatibay na lubid. Nang makakita si Nathan ng nagtitinda ng itak, ay bumili siya ng isa. Pinahasa niya rin yon
upang mas maging matalas. Matapos yun, ay bumalik na silang dalawa sa gubat. Naghintay sila ng pagdilim sa labas ng kanilang tent. Nag-isip na sila ng plano sa mga dapat nilang gawin upang mapatay nila ang aswang, at isang ideya ang napagkasunduan nilang dalawa. Pagkagat ng dilim, ay sinimulan na ni Nathan at Joseph ang kanilang plano. Naglakad-lakad sila. Nagpunta sila sa lugar kung saan nakita ni Nathan na pinatay ng aswang yung babaeng camper. Sumandal na si Joseph sa isang puno. Itinali ito ni Nathan doon. Ang plano nila ay gawing pain si Joseph sa aswang. Kailangan muna nila itong mapalabas sa bahay nito upang magawa nila ang susunod nilang hakbang. Nathan, pwede bang ikaw na lang ang itatali? Parang natatakot ako eh. Ito na napagkasunduan natin kanina, di ba? Ang tapang-tapang mong nagpresenta kanina tapos bigla kang aatras. Basta, huwag mong hihigpitan ng pagkakatali ah. Yung makakawala ka agad ako. Akong bahala, hindi kita ipapahamak. Matapos na maitali ni Nathan si Joseph, ay nagtago na siya sa isang malaking puno. Malapit lang siya kay Joseph. Sumenya siya kay Joseph na simulan na nito ang pagsigaw. Sumigaw ng sumigaw si Joseph. Nakikiramdam naman si Nathan habang hawak niya ang itak. Malikot ang mga mata niya dahil may pakiramdam siya na maa-attract ng sigaw ni Joseph ang aswang. Maaaring sumulpot yon anumang sandali. Ngunit halos isang oras na ang nakakalipas na malat na si Joseph sa kakasigaw, ngunit wala pa ring aswang na dumarating. Alam ni Nathan na napapagod na si Joseph. Nathan, wala bang plan B? Mukhang dito gagana eh. Natigilan bigla si Joseph nang may kumaluskos sa mga halaman sa unahan nito. Napatingin doon si Nathan. Mula sa halaman ay lumabas ang aswang. Meron yung malaki at mabalahibong katawan. Namumula ang mga mata nun at nanlilisik. Nakatingin ang aswang kay Joseph na para bang isa yung masarap na putahe. Kitang-kita ni Nathan ang takot sa mukha ni Joseph habang unti-unting lumalapit ang aswang dito. Sige lang, lumapit ka lang, kainin mo ko. Masarap ako. Dali, lumapit ka sa akin. Malakas na umangil ang aswang. Bigla itong tumakbo papunta kay Joseph. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig ni Joseph. Yun na ang naging hudyat ni Nathan upang lumabas sa pinagtataguan niya. Sumugod siya sa likod ng aswang. Bago pa tuluyang malapitan ng aswang si Joseph, ay akmang tatagain niya ito gamit ang itak. Pero tila naramdaman ng aswang ang presensya niya, kaya lumingon ito sa kanya. Bago pa man mataga ni Nathan ang aswang, ay nahawakan na nito ang talim ng itak. Mahigpit yung hinawakan ng aswang na para bang hindi yun nasasaktan kahit may dugo nang tumutulo sa kamay nito. Mabuti na lang ay nakawala si Joseph sa pagkakatali. Inilabas nito ang kutsilyong gawa sa tanso at paulit-ulit nitong sinaksak sa likod ang aswang. Napasigaw ang aswang sa labis sa sakit. Nabitiwan nito ang itak ni Nathan. Sinamantala ni Nathan ang pagkakataon at malakas niyang tinaga sa braso ang aswang. Malakas na humampas kay Joseph ang malaking braso ng aswang. Tumalsik ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Bigla namang tumakbo palayo ang aswang. Tutulungan sana ni Nathan si Joseph, ngunit pinigilan siya nitong gawin yon. Huwag mo na akong intindihin. Yung aswang, habulin mo siya. Kailangan mo malaman kung saan ang lungga niya. Sigurado ka, Joseph? Oo, bilisan mo. Mabilis na hinabol ni Nathan ang aswang. Tinahak niya ang direksyon na pinuntahan nito. Tanging itak lang ang dala niya. Malayo na ang aswang kay Nathan, ngunit natatanaw niya pa rin yon. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa aswang. Pagkalipas ng mahaba-habang takbuhan ay huminto na ang aswang. May binuksan ito sa lupa na parang isang pinto at pumasok doon. Hindi makapaniwala si Nathan na nasa ilalim pala ng lupa nakatira ang aswang. Kaya naman hindi na nakapagtataka na walang makakakita rito. Muling nagtago si Nathan sa isang makapal na halaman.
Nakatingin lang siya sa pinasukan ng aswang. Gaya ng sinabi ni Mang Betong, may posibilidad na lalabas pa ang aswang. Wala pa itong nabibiktimang tao, kaya sigurado siya na lalabas ulit ito kapag napagaling na nito ang mga sugat niya. Matyagang nagbantay si Nathan. Makalipas ang mahigit 1 oras ay lumabas na ang aswang. Tumakbo ito palayo sa direksyon ni Nathan. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago niya nilapitan ang bahay ng aswang. Nang tingnan niya ang binuksan ng aswang sa lupa, ay nalaman niya na gawa sa isang matibay na kahoy ang pinto. Sa ibabaw ay may makapal na lupa na may mga damo at dahon. Hindi yun mapapansin kapag nakasarado. Binalikan ni Nathan si Joseph. Sinabi niya na nakita niya na ang bahay ng aswang. Magkasama nila yung pinuntahan. Pinasok nila ang bahay ng aswang at umasim ang mga mukha nila dahil sa mabahong amoy sa loob nun. Amoy na amoy ang nabubulok na karne na hindi nila mawarian. May kalakihan ang bahay ng aswang na nasa ilalim ng lupa. May higaan at lamesa. May isang malalim na hukay at nang sumilip sila ay doon nila nalaman na doon nagmumula ang mabahong amoy. Nang ilawan ni Nathan ng flashlight ang hukay, ay parehas silang naduwal ni Joseph dahil puno ng mga bangkay ng tao ang nasabing hukay. Lumayo na sila sa hukay. Tiningnan ni Nathan ang mga gamit na naroon. May nakita siyang kahon sa ilalim ng kama. Nang buksan niya ang kahon, ay tumambad sa kanya ang iba't ibang mga gamit. May cellphone, may alahas, may keychain at kung ano-ano pa. Ngunit ang isang bagay na pumukaw sa kanya ay ang isang kwintas. Kinuha ni Nathan ang kwintas at may luhang naglandas sa magkabila niyang pisngi. Teka, kay Dexter ang kwintas na yan ah. Saan mo nakita? Dito sa kahon ng aswang. Sa tingin ko, kumukuha siya ng isang gamit sa mga biktima niya para gawing trophy. Kung ganon, ang aswang na yun ang pumatay kay Dexter? Gawin na natin ang susunod nating plano. Lumabas sina Nathan at Joseph sa bahay ng aswang. Binuhusan nila ng asin ang paligid ng pintong pinasukan ng aswang. Gumawa si Nathan ng loop gamit ang lubid. Inilagay niya yun sa tabi ng pinto at tinabunan niya ng mga tuyong dahon. Nagtago sila ni Joseph sa makapal na halaman kung saan siya nagtago kanina. Mahigpit naman na hawak ni Nathan ang dulo ng lubid. Matyagang naghintay doon sina Nathan. Wala silang nasa isip kundi ang mapatay ang nasabing aswang. Hindi na makapaghintay si Nathan na mangyari yun. Dahil para kay Nathan, walang karapatang mabuhay ang mga ganong uri ng aswang sa mundo. Kung hahayaan pa nila yung mabuhay, marami pang tao ang matutulad kay Dexter at sa mga biktima nito. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik ang aswang. Inabot na sila ron ng 4:00 ng umaga. Maya-maya pa ay naalerto sina Nathan at Joseph nang makarinig sila ng kaluskos mula sa kung saan. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Nathan sa lubid nang makita nila ang aswang na naglalakad pabalik sa bahay nito. Sa tingin nila ay meron itong naging biktima dahil puno ng dugo ang mga kamay, bibig nito. Huminto ang aswang ng akmang papasok na ito sa bahay nito. Alam ni Nathan na nakita nito ang asin sa paligid ng pintong pinapasukan niya. Galit na sumigaw ang aswang. Nagwala ito na akala mo'y isang batang naglulupasay. Wala na. Evicted na siya sa bahay niya ngayon. Nakatingin lang si Nathan sa paa ng aswang. Nang tumapak na yon sa loop ng lubid, ay malakas niyang hinila ang lubid. Pumalupot ang loop sa isang paa ng aswang. Natumba ang aswang. Pinagtulungan nilang hilahin ni Joseph ang lubid hanggang sa mailayunan nila ang aswang sa bahay nito. Mabilis nilang itinali ang dulo ng lubid sa isang malaking puno. Magkasabay na sinugod nila Nathan at Joseph ang aswang, ngunit napahinto si Joseph na tila merong hinahanap. Teka, yung baril ko, nawawala. Naku, naiwan ko sa bahay ni Mang Betong. Yung tansong kutsilyo na lang ang gamitin mo! Ipinagpatuloy nila ang pagsugod sa aswang
Sinamantala nila na hindi pa ito nakakabangon. Malakas na tinaga ni Nathan sa braso ang aswang, habang si Joseph ay sinampahan sa ibabaw ang aswang at paulit-ulit itong pinagsasaksak ng kutsilyo na gawa sa tanso. Huling bumaon ang itak ni Nathan sa dibdib ng aswang. Hindi na gumagalaw ang aswang sa dami ng saksak na tinamo nito. Halos maligo na ito sa sarili niyang dugo. Ang buong akala nila ay patay na ang aswang, ngunit biglang itinaas nito ang isang braso. Agad din yung bumagsak dahil talagang nawalan na ito ng lakas. Tama nga siguro si Mang Betong. Kailangan ay maabutan siya ng umaga sa labas ng bahay niya para mamatay siya. Tapos ka na ngayong aswang ka. Magkatabing umupo sina Nathan at Joseph sa lupa habang nakatingin sa aswang. Naglabas ng sigarilyo si Nathan at sinindihan niya yon gamit ang lighter. Habang tinitingnan niya ang aswang na sugatan at duguan, ay may kasiyahan siyang naramdaman. Alam niya na sa pagkakataon na yon ay nagawa na niyang maipagiganti ang pinakamamahal niyang kapatid na si Dexter, kasama na ang iba pang naging biktima ng aswang. Tiningnan ni Nathan ang oras sa relo niya. 5:00 na ng umaga. Ilang oras na lamang at tuluyan ng sisikat ang haring araw. Gusto niyang makita kung paano mamamatay ang aswang na yon. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay may narinig silang ugong ng sasakyan na paparating. Napatayo sina Nathan. Isang pick-up truck ang huminto sa unahan nila. Mula roon ay bumaba si Mayor Tony. Lalapitan sana nila si Mayor Tony upang sabihin ang nangyari, pero nagtaka sila nang umiiyak na nilapitan ni Mayor ang aswang. Niyakap nito ang aswang. Anak, anong ginawa nila sa'yo? Anak? Anak ni Mayor Tony ang aswang? Siya ang taong tumutulong sa halimaw na yan? Inalis ni Mayor Tony ang tali sa paa ng aswang. Matapos yon, ay ang mga asin na nakapaligid sa pinto ang sinimulan nitong linisin. Mabilis na kumilos si Nathan. Pinigilan niya si Mayor Tony sa ginagawa nito. Alam niya na ipapasok nito ang aswang sa loob ng bahay upang gumaling ang sugat nun. Malakas na sinuntok ni Mayor Tony sa mukha si Nathan. Panandali ang lumabo ang paningin niya sa lakas ng suntok na yon. Lumapit si Joseph kay Nathan at kapwa sila nagulat nang tutukan sila ng baril ni Mayor Tony. Mga hayop kayo! Sinaktan niyo ang anak ko! Hindi kami ang hayop, Mayor, kundi ikaw at ang anak mo. Alam mo ba kung gaano ka tinitingala ng mga tao sa lugar na to? Tapos kasabot ka pala ng aswang na yan sa mga krimen na nangyayari rito? Kaya pala pumapayag ka na may mag-camping sa gubat na to kahit marami nang nawawala para may pagkain yung anak mong halimaw. Hindi niyo ako maiintindihan. Binibigay ko lamang ang pangangailangan ng anak ko. Pero ngayong alam niyo na ang sikreto ko. Dapat na kayong mamatay na dalawa. Isang malakas na putok ng baril ang narinig ni Nathan. Ang buong akala nila ay nagmula yon sa baril ni Mayor Tony. Pero nagkamali sila. Mula sa kung saan ay dumating si Mang Betong. Hawak nito ang baril ni Joseph. Tinamaan ng bala ng baril sa hita si Mayor Tony. Idolo pa naman kita, Mayor. Alam mo ba na isa sa mga apo ko naging biktima ng anak mong aswang? Sinamantala ni Nathan ang pagkataranta ni Mayor Tony. Inagaw niya rito ang hawak nitong baril, sabay tutok dito. Natatarantang naglakad ng paika-ika si Mayor Tony sa sasakyan nito. Mabilis nito yung pinaandar palayo. Ayon kay Mang Betong, kanina pa nito pinapanood ang mga nangyayari. Lumabas lang daw ito nang makita nito na wala na silang laban. Labis ang naging pasasalamat ni Nathan at Joseph kay Manong Betong. Kung hindi dahil dito, malamang ay napatay na ni Mayor Tony sina Nathan at Joseph. At malamang ay maipapasok nito ang anak nitong aswang sa bahay nito at magpapatuloy ang patayan sa lugar na yon. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, ay biglang nagliyab ang katawan ng aswang. Sigaw ito ng sigaw.
Halatang labis ang sakit na nararamdaman nito bago ito tuluyang maging abo. Nireport ni Nathan ang mga nakita nilang bangkay ng mga tao sa bahay ng aswang. Sinabi nila ang buong katotohanan kahit alam nila na posibleng hindi sila papaniwalaan ng mga pulis. Pinuntahan ng mga pulis si Mayor Tony sa bahay nito. Ngunit ayon sa misis nito ay nagmamadaling umalis si Mayor Tony at hindi nito alam kung saan yun pupunta. Tinanong ng mga pulis ang asawa ni Mayor Tony kung meron ba itong alam tungkol sa anak na aswang ng mayor. Umamin ang asawa ni Mayor Tony na meron itong alam. Ayon dito ay nagkaroon noon ng kabit si Mayor Tony. Nabuntis nito ang kabit niya na huli na nilang nalaman na isa palang aswang. Sa pagkakaalam daw ng asawa ni Mayor Tony ay inilayo na ng mayor ang anak nito nang malaman itong aswang din yon. Wala raw itong kaalam-alam na nandoon lang pala sa lugar na yon ang anak ng mayor at pumapatay ng mga tao sa gubat. Masayang bumiyahe si Nathan at Joseph palayo sa lugar na yon. Hindi sila makapaniwala na nagkaroon ng magandang bunga ang pag-iimbestiga nila sa pagkamatay ni Dexter. Bagaman hinahanap pa rin ng mga pulis si Mayor Tony, masaya pa rin sila na nabigyan na nila ng hustisya ang pagkamatay ni Dexter. Hindi lang yun, nagawa rin nilang patayin ang nilalang na marami ng inosenteng buhay ang kinuha. Hindi na makapaghintay si Nathan na makauwi sa bahay nila upang sabihin sa mga magulang niya ang magandang balita na kanyang dala. Oh, nag-iimpake ka na naman?